Kabanata 2681. Nakatagpo ni James ang marami sa mga alagad ng Blade Sect sa daan. Hindi nagtagal, narating ng tatlo ang pangunahing bundok ng Blade Sect. Ang pangunahing bundok ay humigit kumulang 100,000 metro ang taas. At may hagdanan patungo sa tuktok ng bundok. Ang hagdanan ay nagmistulang isang higanteng dragon na umiikot sa bundok, na nagbibigay sa bundok ng napakagandang vibe. Maraming mga gusali ang makikita sa tuktok ng bundok. Ang bundok ay nababalot ng puting ambon at nagmistulang paraiso sa di kalayuan. Sa kabila ng puntong ito ay ang puntong ito. Ang mga ordinaryong disipulo ay hindi pinapayagang dumaan sa puntong ito. Nahalang ang tatlo nang makarating sa paanan ng bundok. Kinuha ni James ang token ng matanda at iniharap ito sa mga gwardya. Matapos ang token, dumaan ang tatlo ng walang anumang hadlang at nagsimulang umakyat sa hagdanan patungo sa tuktok ng bundok. Sa kalagitnaan, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na nakatayo sa hagdan sa harap nila. Ang balabal ay may nakaberda na salitang, espada. Ang lalaki ay may disenteng katangian at medyo gwapo. Habang nasa likod niya ang mga kamay, mahinahon niyang tinitigan sina James, Walgones, at Yanina, na paakyat sa hagdanan. Nararamdaman mo rin ba ang kanyang pag-alit na aura? Tumangala si Walgones sa lalaking nakasuot ng puting roba sa unahan nila. Isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. At pinaalalahanan niya ang kanyang mga kasama. Mag-ingat, nararamdaman ko ang napakalakas na hangarin na pumatay mula sa kanya. Huminto si James. Inangat ang ulo. At nakita ang lalaking nakasuot ng puting roba. Gayunpaman, para kay James, ang lalaki ay parang isang matalim na talam na naglalabas ng malakas na sword intent. Malamig ang sword intent, at sapat na yun para kiligin ang isa na para bang nasa loob sila ng isang ice abyss. Siya ay nasa 36th stage ng Sage rank at malapit sa Divine rank. Tinitigan ni Walgones ang lalaking nakasuot ng puting damit na may time na ekspresyon. Hindi napigilan ni James na mapatingin kay Walgones. Naramdaman lang niya ang malakas na sword intent at malamig na alon na nagmumula sa lalaking nakasuot ng puting damit. Hindi naramdaman ni James ang cultivation rank ng lalaki. Gayunpaman, masasabi ni Walgones ang ranggo ng paglilinaw ng lalaki. Ang Walgones na ito ay tiyak na mahusay sa pagtatago ng kanyang tunay na lakas. Naisip ni James. Si James ay humakbang pasulong at tumayo ng 10 metro ang layo mula sa lalaking nakasuot ng puting damit. Tumingin ang lalaki kay James at sa dalawa pang papalapit sa kanya at mahinahong nagtanong. Sino sa inyo si James Caden? Lumapit si James ng ilang hakbang at sumagot. Ako nga, mabuti. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng puting roba at sinabing. Nagpadala ng mensahe ang ating elder sa sekta, na nagsasabing ikaw ay isang napakahusay na eskrimador at tanging ang aking guro at ang Grand Patriarch ang kapantay mo. Nahulaan agad ni James ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay isang disipulo ng kasalukuyang pinuno ng Blade Sect. Mas mataas pa siguro ang cultivation rank ng sect leader kung ang kanyang disipulo ay nasa 36th stage na ng Sage rank. Kung gayon, ano ang ranggo ng paglilinang ng Grand Patriarch? Walang lakas ng loob si James na isipin iyon. Huminga siya ng malalim at inalis ang mga iniisip niya. Ngumiti si James sa lalaking nakaputing damit at sinabing. Nagmamalabis siya sa mga papuri. Nakatitig kay James ang lalaking nakaputing roba. Biglang lumitaw ang isang gintong sinag sa kanyang likuran at sumugod sa kalangitan upang bumuo ng isang mahabang gintong espada. Nahulog ang espada mula sa langit. At nasalo ito ng lalaki. Matapos hawakan ang mahabang gintong espada, pinamagatan niya ito kay James. Hindi ko alam kung bakit ka napunta sa Blade Sect. Ngunit kailangan mo akong talunin para makaakyat sa bundok na ito.
Sabi ng lalaking nakasuot ng puting damit. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagtipon sa tuktok ng bundok. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay lila na damit. Bagamat hindi siya mukhang matanda, ang kanyang buhok ay ganap na puti. Sa likod niya ay may iba pang sect elders. Ang mga taong ito ay nakatayo sa ibabaw ng bundok at pinanood ang lahat ng nangyayari sa gilid ng bundok. Kabanata 2682. Napansin ni James ang mga taong nakatayo sa tuktok ng bundok. Bagamat mahirap para sa kanya na tukuyin ang kanilang cultivation rank, nararamdaman niyang napakalakas sila at malamang na mga senior sila sa Blade Sect. Napatingin ulit si James sa lalaking nakaputing roba. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay may hawak na mahabang ginintoang espada. At mukha siyang Diyos ng digmaan habang naglalabas siya ng malakas na enerhiya. Napangiti si James at sinabing, "Hindi ako nandito para hamunin ang Blade Sect." Ngumiti ang lalaking nakaputing robe at sinabing, "Oh, ganun ba? Ibang kwento ang narinig ko sa matanda namin." Sinabi niya na hiniling mo na makita ang mga diskarte sa espada ng ating sekta at nakuha ang kanyang pahintulot. Hanggat kaya mong tiisin ang espada ko, madadaanan mo ang sword technique ng sekta natin. Ang matanda na nakipaglaban ni James sa suburb sa lungsod ay may mahalagang posisyon sa Blade Sect. Siya ang dakilang elder ng Blade Sect at napakalakas. Ngunit natalo siya kay James. Ang mga miyembro ng sekta ay hindi talaga alam ang buong sitwasyon at narinig lamang ang kanilang mga alingaw-ngaw. Pagkatapos nilang makakuha ng balita mula kay Great Elder, nagdulot ito ng kaguluhan sa loob ng sekta. Ang lalaking nakasuot ng puting roba ay disipulo ng kasalukuyang sect leader. Ang kanyang pangalan ay Yuvan Baccaro. Ang lakas ni Yuvan ay hindi maarap. At malapit na niyang maabot ang consolidation. Bukod dito, siya ay isang napakahusay na eskrimador. Hindi kasama ang Grand Patriarch na nasa pag-iisa. Siya ay nasa pangalawa sa sekta. Mas mababa lamang sa sect leader. Kaya, ang leader ng sect ay partikular na nagpapadala sa kanya para makipagkita kay James. Alam na ng mga powerhouse ng sekta sa sandaling pumasok si James sa Blade Sect. Marami sa mga elder ng sekta ang interesadong makita kung ang pagiging espada ni James ay kasing lalim ng binanggit ng dakilang elder sa kanyang mensahe. Lumingon si James at tumingin kay Wolganas. Bumulong siya. "Ano ang gagawin natin ngayon?" Nagkibit balikat si Wolganas at sinabing, "Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Kaya ikaw ang bahala." Walang magawang sabi ni James. "Hinamon ko lang sila na magtagal pa sa teritoryo ng Sifok. Hindi ko inaasahan na nakarating na ang balita sa Blade Sect." Nakangiting sabi ni Yanina, "You should accept the challenge. Your Majesty. Hindi naman siguro matatalo ang pagiging espada mo sa kanya." Walang magawang sabi ni James. "Tanggapin ang hamon." Hindi mo ba narinig na sinabi ni Wolganas na ang taong ito ay nasa ika-36 na yugto ng Sage rank at malapit nang maabot ang consolidation? Paano ko siya ipaglalaban? Ikaw ay nakikipagkumpetensya sa swordsmanship, hindi cultivation rank o Sage energy. Sabi ni Yanina. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung mas mataas ang ranggo ng cultivation ng isang tao, mas malakas ang swordsmanship ng isang tao. Kapag ang isa ay umabot sa isang tiyak na ranggo, kahit na ang ordinaryong sword technique ng isang tao ay magkakaroon ng mapanirang lakas. Gayunpaman, si James ay isang bihirang exception. Ang pagiging eskrimador ni James ay umabot na sa napakalalim na antas. Walang magawa siyang tumingin kay Yuvan sa unahan niya at nagtanong, "Kailangan ba talaga nating mag-away?" Sumagot si Yuvan, "Oo, ginagawa namin." Bumantong hininga si James at sinabing, "Ang iyong cultivation ay mas mataas kaysa sa akin. Hindi naman ako
Sage pa at wala nang malapit sa isang tugma para sa iyo. Kaya, paano kung nakikipagkompetensya lang tayo sa swordsmanship nang hindi gumagamit ng sage energy o iba pang kapangyarihan? Oo naman. Ayon sa gusto mo. Hindi nagdalawang isip si Yuvan na tanggapin ang kondisyon. Malapit na sa consolidation ang kanyang swordsmanship. Si Yuvan ay hindi naniniwala na ang kanyang swordsmanship ay mas mababa kaysa sa isang tulad ni James na hindi pa nakakaabot sa sage rank. Sige, tumango si James. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang Primordial Dragon Blade. Napahawak siya sa espada, at agad na nag-iba ang kanyang aura. Si Yuvan ay parang isang malaking bato ng yelo, na naglalabas ng napakalamig na hangin sa paligid niya. Samantalang si James naman ay parang matalas na talam. Lumabas ang sword intent sa kanyang katawan. Kahit na wala silang anumang mga katangian sa kanila. Ang kanyang sword intent ay napakalakas. Sinabi ni Yuvan, "Gumawa ka, James." Hindi na nagdalawang isip pa si James at agad na kumilos. Sa sandaling lumipat siya. Ang paligid sa espasyo ay napuno ng kanyang mga anino. Ang lahat ng mga anino ay ginaya ang isang sword technique na nilinang ni James sa sukdulan. Ano? Natigilan si Yuvan at hindi napigilan ang pag-atras ng ilang hakbang. Nakita rin ng mga powerhouse sa tuktok ng bundok ang mga anino sa kalangitan. Bago pa man makapag-react ang sinuman sa kanila. Humarap na si James kay Yuvan at idiniin ang mahabang espada sa dibdib ni Yuvan. Likas na itinaas ni Yuvan ang kanyang mahabang espada upang pigilan ang pag-atake. Ngunit ang kanyang espada ay nabasag na. Bagamat ang kanyang espada ay hindi maalamat. Ito ay huwad na may kakaibang material at hindi isang ordinaryong sandata. Wala siyang paraan para makaiwas o makalaban sa atake ni James. Ang tanging pagpipilian niya ay ang tiisin ito. Ngunit nabigo siya. Alam niyang hindi siya papatayin ni James. Kahit na umatake si James na may balak na pumatay, hindi niya magagawang patayin si Yuvan. Gayunpaman, natalo siya kay James. Matapos basagin ng Primordial Dragon Blade ang espada ni Yuvan. Sumanib sa kanya ang mga anino ni James at nagkaroon ng nakakatakot na epekto. Ang puwersa ay lumabas mula sa Primordial Dragon Blade. Napilit na napaatras si Yuvan ng ilang hakbang. Gayunpaman, hindi nasaktan si Yuvan. Anong klaseng swordsmanship ang ginagawa mo? Gulat na napatingin si Yuvan kay James. Inalis ni James ang Primordial Dragon Blade at nahihiya siyang ngumiti. Sumagot siya, "Ito ay ang swordsmanship ng isang senior. Hindi ko pa ito kabisado. Kaya patawarin mo ang aking pagpapakita ng mga mahinang kasanayan." Napaawang ang labi ni Yuvan. Hindi niya ito pinagkadalubhasaan. Si Yuvan ay nasa 36th stage ng Sage rank at malapit nang maabot Consolidation. Ngunit hindi niya napigilan ang pag-atake ni James. Nabigo siyang maka-counter dahil pinagsama-sama ng galaw ni James ang lahat ng sword techniques na natutunan niya. Bagamat hindi ito sapat na lakas para patayin si Yuvan. Iyon ay dahil mas mababa ang cultivation ni James kaysa sa kanya. Mamatay sana agad si Yuvan kung nasa parehong cultivation rank sila. Kung tinatawag niyang mahina, "Ano ako?" Isip ni Yuvan. Maraming powerhouses ang nanunood ng labanan mula sa tuktok ng bundok. Kasama rin sa mga nanunood ang pinuno ng Blade Sect. He murmured. Napaka-exquisite ng kanyang swordsmanship. Para sa ilang kadahilanan, parang nakita ko ang mga diskarte ng espada ng Grand Patriarch mula sa kanilang mga anino. Nang marinig ang sinabi ng leader ng Blade Sect, nagulat ang iba pang matatanda. Hindi ka pwedeng magseryoso, di ba? Ang ating dakilang patriarch ay may pinakadakilang swordsmanship sa mundong ito, na hindi pa naipapasa sa mga tagalabas. Paano posible para sa kanya na magpakita ng parehong pamamaraan ng espada? Tama siya, laking gulat. Marami sa mga matatanda ang nagtanong sa sect leader.
Sabi ng sect leader. Totoo. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko ang mga bakas ng Grand. Mga diskarte sa espada ni Patriarch. Gayunpaman, tila may kulang. Tinanong ng isa sa mga matatanda. Ano ang kulang? Napaisip ang sect leader. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang kanyang mga diskarte sa espada ay talagang katangi tangi. Sa kanila, nakita ko ang ilan sa mga sword moves ng Grand Patriarch ngunit hindi ang kanyang paraan ng swordsmanship. Gayunpaman, masasabi ko na ang bawat isa sa kanyang mga diskarte sa espada ay hindi mas mahina kaysa sa mga diskarte sa espada ng Grand Patriarch. Ang sect elder ay nagpahayag ng kanyang obserbasyon. Sa katunayan, medyo makatwiran para kay James na ipinakita ang mga pamamaraan ng espada ng Grand Patriarch. Ang labanan laban sa Heavenly Path embodiment ay nagbigay inspirasyon sa mga diskarte sa espada ni James. Ang Heavenly Path embodiment ay hindi isang buhay na nilalang na buo ngunit sa pamamagitan ng Heaven's Law. Ang batas ng langit ang pinakamataas na puwersa ng sansinukob. Kaya, malalaman ng batas ng langit ang bawat pamamaraan ng espada na umiiral sa mundo. Kaya, ang langit, ang path embodiment ay natural na maaaring gumanap sa kanila. Swoosh! Huminga ng malalim ang pinuno ng Blade Sect. Mababa ang cultivation rank ng binatang ito ngayon. Kung siya ay nasa Sage ranks, 36 na yugto at naunawaan ang paraan ng espada. Siya ay magiging isang nakakatakot na powerhouse. Tinitigan ng leader ng Blade Sect si James sa gilid ng bundok. Kailan nagkaroon ng ganitong nakakatakot na eskrimador sa mundong ito? Kabanata 2684. Tumingin si James sa nagtatakang si Yvonne sa gilid ng bundok at nagtanong. Maaari ba akong dumaan ngayon? Tumabi si Yvonne at gumawa ng paraan para makadaan si James. Nagpatuloy si James sa pag-akyat sa hagdan patungo sa tuktok ng bundok ng walang pag-alinlangan. Hindi nagtagal, narating niya ang tuktok ng bundok kung saan natipon ang marami sa mga powerhouse ng Blade Sect. Lumapit sa kanya ang leader ng Blade Sect na may matangkad na ngiti. Narinig ko mula kay Great Elder na isang napakahusay na eskrimador ang darating sa ating sekta. Nag-aalinlangan ako noong una, ngunit kumbinsido ako na ikaw ay talagang isang mahusay na eskrimador pagkatapos mong masaksihan iyon. Mapagpakumbaba na sinabi ni James. Nambobola mo ako, sir, sabi ng leader ng Blade Sect. Ako ang leader ng Blade Sect. Ang pangalan ko ay Yash Babington. Magalang nabati ni James. Mr. Babington, nagtanong si Yash. Pumunta ka ba sa aming sekta para makita ang aming mga diskarte sa espada? Napaisip si James. Ang layunin niya sa pagpunta sa Blade Sect ay upang kunin ang Crep Myrtle Divine Sword. Dahil nakilala na niya ang sect leader, hindi niya itinago ang kanyang intensyon. Pagkatapos ng maikling pag-isipan ito, umiling si James at sinabing, ang dahilan kung bakit ako bumisita sa Blade Sect ay hindi para makita ang iyong mga diskarte sa espada. Gulat na tanong ni Yash. Oh, kung gayon, ano ang nagdala sa iyo dito? Matapat na sumagot si James. Para sabihin sa iyo ang totoo. Ako ang emperador ng Sangria at ang Crep. Ang Sword Master ng Myrtle Sword Pavilion. Ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay dating mayroong Divine Sword. Ngunit nawala ito ng maraming taon na ang nakararaan. Noong nakaraan, ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nawasak. At ang ating Divine Sword ay nawala. Nakakuha ako ng impormasyon na ang taong kumuha ng Crep Myrtle Divine Sword ay ang Grand Patriarch ng Sifok. Totoong ipinaliwanag ni James ang kanyang intensyon. Nakakabaliw. Matapos marinig ang pagsasalita ni James, umalangaw-ngaw ang isang pasaway na boses. Ang isa sa mga elder ng Blade Sect ay nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan. Humakbang siya at pinuna si James. Alam mo ba ang sinasabi mo?
Ang Crep Myrtle Divine Sword ay ang espada ng ating Grand Patriarch. Ano ang kinalaman nito sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Marahang winagaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Sir, huminahon po kayo at hayaan mo akong matapos." Ang leader ng Blade Sect, Yash, ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, "Hayaan siyang magsalita." Saka lang umatras ang matanda. Nagpatuloy si James sa pagpapaliwanag. As we all know, there's a curse on sangria that prevents men from surviving after a month. Bukod dito, ang mundong ito ay isinumpa, at walang buhay na nilalang ang mabubuhay ng mahigit 1,000,000 taon. Dumating ako upang mahanap ang Crep Myrtle Divine Sword upang alisin ang sumpa sa mundong ito. Kapag naalis na ito, ang mga nabubuhay na nilalang ay makakalagpas na sa 1,000,000 taon. Kabanata 2685. Mga bisita ko, sumunod kayo sa akin. Inayos ng pinuno ng Blade Sect na nananatili si James sa Blade Sect pansamantala. Itinuring ng Blade Sect ang tatlo na parang mga pinarangalan na panauhin at nag-aayos ng isang independenteng patio para sa kanila. Nagtipon ang tatlo sa bakuran. Tanong ni Walganes, sa palagay mo ba ay ibibigay ng Grand Patriarch ng Blade Sect ang Crep Myrtle Divine Sword? Umiling si James at sinabing, "Hindi ko alam." Sabi ni Yanina, "Sa tingin ko hindi niya gagawin." Tumingin sa kanya si Walganes at nagtanong, "Bakit mo nasabi iyan?" Ipinaliwanag ni Yanina, nakamit ng Grand Patriarch ng Blade Sect ang napakataas na cultivation rank at nagawa niyang lumikha ng Blade Sect dahil nakuha niya ang Crep Myrtle Divine Sword. Dagdag pa rito, ang kanyang swordsmanship ay nagmula sa Crep Myrtle Divine Sword. Bakit niya ibibigay ang napakahusay na espada? Maapektuhan man nito ang buong mundo. Wala itong kinalaman sa kanya. Maaari siyang magpatuloy sa pananatili sa islang ito kung saan pinapayagan siya ng mga banal na bagay na maging immune sa sumpa. Para sa kanya, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang limitadong habang buhay. Bahagyang tumanggo si Walganes. Sang-ayon sa sinabi ni Yanina, tatanggihan niyang ibigay ang espada kung siya iyon. Sabi ni James, huwag nating madaliin. Makikita natin kung paano ito mangyayari kapag ipinakita ang Grand Patriarch ng Blade Sect. Kung tumanggi siyang isuko, gagawa tayo ng ibang plano. Tiningnan ni Walganes ang pagkanta ni James sa kanyang daliri at nakangiting sinabi, "Wala ka bang special treasure? James, dapat may ilang powerhouses sa loob. Di ba?" Tumingin si James kay Walganes ngunit hindi sumagot. Napangiti si Walganes at sinabing, "Sa tingin ko ang ginagawa natin ngayon ay isang pag-aaksaya ng oras. Kunin lang ang powerhouse sa iyong celestial abode para sapilitang muli ang Crep Myrtle Divine Sword. Makakatipid ito sa amin ng maraming oras at pagsisikap." Sumandal si James sa kanyang upuan at hindi agad nakasagot kay Walganes. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Maghintay pa tayo ng kaunti at magpasya pagkatapos makita ang Grand Patriarch ng Blade Sect." Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Blade Sect ay nakarating sa likod ng bundok, na isang ipinagbabawal sa lugar. Hindi mabilang na mga divine sword ang ipinasok sa isang open field. At bawat isa sa kanila ay naglabas ng malakas na sword intent. Mayroong halos 10,000 mga espada sa lugar. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa gitna ng hindi mabilang na mga espada. Nakasuot ng kulay abong robe ang matanda. Medyo chubby siya at mabangis ang mukha. Grand Patriarch. Ang elder ng Blade Sect ay lumitaw sa labas ng sword formation at lumuhod sa isang tuhod. Swoosh! Bumungad sa harapan ni Yash ang matandang naka-gray na robe. Pinandilatan niya ng masama si Yash at sinabing, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mo akong istorbohin kapag nag-iisa ako kung walang seryosong bagay?" Grand Patriarch, mayroon kaming mga bisita mula sa Sangria.
Lumuhod si Yash sa lupa at ibinaba ang ulo. Bagamat siya ang pinuno ng Blanc sect na may malaking tungkulin. Kumilos siya ng hindi makapaniwalang mapagpakumbaba sa presensya ng Grand Patriarch. Sila ay mula sa Sangria's Crep Myrtle Sword Pavilion at sinasabing narito sila para hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword. Oh! Nagniningning sa liwanag ang mga mata ng matanda. Patuloy na ipinaliwanag ni Yash ang layunin ni James sa pagbisita sa kanila at ang function ng Crep Myrtle Divine Sword. Sige, nakikita ko. Pupuntahan ko siya at makikilala ko siya ng personal. Marahang iwingayway ng matanda ang kanyang kamay. Nakuha niya ang Crep Myrtle Divine Sword hindi mabilang na taon na ang nakakaraan mula sa Sangria's Crep Myrtle Sword Pavilion. Ito ay isang divine sword na naglalaman ng maraming diskarte sa espada. Matapos makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, nagsumikap siyang maunawaan ang swordsmanship nito. Ang lahat ng naabot niya ngayon ay dahil sa espada. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang Crep Myrtle Divine Sword ay sumasakop sa sumpa ng mundo. Bumulong ang matanda. Hindi ko inaasahan na ang Crep Myrtle Divine Sword ay may ganoong kalaking layunin. Namali ako ng kalkula, mayroon bang isa pang pamana ng espada sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Mas malakas kaya ito kaysa sa naitala sa Crep Myrtle Divine Sword. May ibang plano ang Grand Patriarch ng Blade Sect. Kabanata 2686. Dati ang Grand Patriarch ng Blade Sect ay isang mahusay na magnanakaw na dalubhasa sa pagnanakaw ng kayamanan mula sa iba't ibang sekta. Ang kanyang pangalan ay Falco Barrett. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Nagtipon siya ng isang grupo ng mga powerhouse at naligo sa dugo ng Sangria's Crep Myrtle Sword Pavilion. Pagkatapos, inagaw niya ang Crep Myrtle Divine Sword at ilan sa mga diskarte sa espada ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Matapos niyang makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, agad niyang nalaman na ito ay isang pambihirang sandata. Sa makatuwid, iniwan niya ang mga lupain at naglakbay patungo sa rehiyon ng dagat. Pagkatapos, nanirahan siya sa isla. Nagkataon, natuklasan niyang ang islang ito ay isang uri ng banal na bagay na nangyayari sa isang tao na maging immune sa sumpa ng mundo. Sa katunayan, nilikha niya ang Blade Sect at naging tagapagtatag ng Seafolk. Ngayon, dumating ang mga miyembro ng Crep Myrtle Sword Pavilion ng Sangria upang kunin ang Crep Myrtle Divine Sword. Matapos malaman ang mga lihim na nakatago sa Crep Myrtle Sword Pavilion, nagsimulang magplano si Falco ng iba pang mga bagay. Ang swordsmanship na naitala sa Crep Myrtle Divine Sword ay nagbigay sa kanya ng malaking lakas. Kumbaga, ang pamana ng espada ay naitala sa Crep. Ang Myrtle Sword Pavilion ay nasa itaas ng mga tala ng Crep Myrtle Divine Sword. Sa kasong iyon, maaari niyang itaas ang kanyang paglilinang sa isang mas mataas na taas kung nakuha niya ito. Baka maging Grand Emperor pa siya. Matapos isipin ang posibilidad, hindi na napigilan ni Falco ang pagtawa. Agad siyang humakbang palabas ng likod ng bundok. Pagkatapos ay ayusin ng party ni James ang tirahan para sa kanila. Pansamantala silang nanatili sa Blade Sect sa loob ng 3 araw. Makalipas ang 3 araw, dumating si Yash para makita ng personal si James sa umaga. Ang ating dakilang patriarch ay lumabas sa pag-iisa. Gusto mong makita ng personal. Sumama ka sa akin. Nang marinig ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag si James. Pagkaraan ng 3 araw na paghihintay, sa wakas ay nakuha niya ang sagot na inaasahan niya. Sabay-sabay na tumayo ang 3 at sumunod kay Yash. Dinala sila ni Yash sa pangunahing bulwagan ng Blade Sect, na matatagpuan sa pangunahing bundok. Isang matandang lalaki na may mabangis na mukha ang umupo sa pinakamataas na upuan at humawak sa isang mahabang lilang espada. Ang espada ay halos 2 metro ang haba at may lila na talam na mukhang kristal. Ang ilang mga mahiwagang inscription ay nakaukit sa talam.
At ang espada ay nagmula sa napakalaking kapangyarihan. Dinala silang tatlo ni Yash sa main hall. Pagkatapos, agad siyang lumuhad sa lupa at nagulat ng may paggalang. Grand Patriarch, dinala ko ang Emperor ng Sangria. Pati na rin ang Swordmaster ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Pagkapasok ni James sa hall, napansin niya si Falco na nakaupo kaagad sa pinakamataas na upuan at ang purple sword na hawak niya. Nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa espada. Nakita na siya ng espadang may ganoong kapangyarihan noon. Ang sandata ni Lucifer ay mayroon ding napakalakas na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, sigurado si James na ang Crep Myrtle Divine Sword ay isang imperial weapon. Kabanata 2687. Mabilis na nahuli ni James ang espada. Matapos niyang mahuli ang Crep Myrtle Divine Sword, naramdaman niya ang bigat nito. Para itong isang napakalaking bundok. At nawala ang pagkakahawak niya. Dahilan para mahulog ito sa lupa. Bang! Ang Crep Myrtle Divine Sword ay nahulog sa lupa at nagdulot ng nakakabinging tunog. Ang buong hanay ng bundok ay nangingibabaw. At isang bitin ang lumitaw sa lupa. Nahihiyang sabi ni James. Hindi ko akalain na ganito pala kabigat ang Crep Myrtle Divine Sword. Hindi ako naging maingat. Pinakilos niya ang kanyang true essence at kinuha muli ang Crep Myrtle Divine Sword. Tumingin si James kay Falcon sa pinakamataas na upuan ng bulwagan at sinabing, "Salamat, sir. Akala ko magiging napakahirap na kunin ang Crep Myrtle Divine Sword. Hindi ko ini-expect na ganito ka matuwid." Nakangiting sabi ni Falcon. Bagaman ang Crep Myrtle Divine Sword ay isang mahusay na sandata, ito ay konektado sa buhay ng mundong ito at sa lahat ng nabubuhay na nilalang dito. Paano ko maitatago sa sarili ko ito ng makasarili? Ipinahayag muli ni James ang kanyang pasasalamat. "Salamat, sir." Marahang iwinagayway ni Falcon ang kanyang kamay. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Gayunpaman, curious ako tungkol sa pamana ng swordsmanship na nakatago sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion." Walang itinago sa kanya si James at sumagot ng totoo. "Narinig mo na ba ang tungkol sa Ancestral Swordmaster?" Umiling si Falcon. Sinimulan ni James ang maikling pag-uusap tungkol sa mga kaganapan sa panahon ng Primeval. "Nakita ko." Mukhang naliwanagan si Falcon matapos makinig sa mga kwento ni James. Ang isang ancestral god ay isang pag-iral na lampas sa isang Grand Emperor. Ang kanyang pamana sa espada ay dapat na napakalakas. Iniisip ko kung magkakaroon pa ba ako ng pagkakataong masaksihan ang legacy ng Ancestral Swordmaster na ito. Siyempre gagawin mo. Hindi naman siya binaygo ni James. Ang swordsmanship ng Ancestral Swordmaster ay bukas sa lahat sa Primeval Age. Kung kahit na ang Ancestral Swordmaster ay nagbahagi ng kanyang swordsmanship. Kung ako ay mapalad na makuha ito, paano ko ito itatago sa sarili ko? Tumawa si Falcon at sinabing, "Haha, ang bawat isa ay may iba't ibang paraan ng paglilinaw. Kung bulag mong kopyahin ang paraan ng paglilinaw ng ibang tao, masasayang mo ang iyong sariling potensyal. Nagbibiro lang ako, kaya hindi mo na ako kailangang seryosohin." Binata. Nang marinig ito, nagkaroon ng magandang impression si James kay Falcon. "Sige, dahil mayroon ka ng Crep Myrtle Divine Sword, dapat kang umalis kaagad. Mayroon kang mga mahahalagang bagay na dapat harapin ngayon," sabi ni Falcon. "Kung sasabihin mo, aalis tayo ngayon." Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at tumalikod para umalis sa main hall. Sabay na umalis ang tatlo. Nang mawala na sila sa paningin, napawi ang ngiti sa mukha ni Falcon. Agad na nagdilim ang kanyang mukha, at tinapik niya ang kanyang mga daliri sa mesa. Hindi siya natatakot na hindi ibalik ni James ang Crep Myrtle Divine Sword sa kanya. Nagkaroon ng selyo sa mundong ito. At ang bawat buhay na nilalang ay may limitadong habang buhay.
Kumpiyansa si Falcon na siya ang pinakamalakas sa mundong ito. At walang sino man ang nakipagsapalaran laban sa kanya. Kahit sinong gusto niyang mamatay ay hindi makakatakas sa kanyang hawak. Umalis si James sa Blade Sect kasama ang Crep Myrtle Divine Sword. Pagkatapos maglakad palabas sa teritoryo ng Blade Sect, nakasimangot na sabi ni Wolgonas, "Napakadaling kumbansihin ng Grand Patriarch ng Blade Sect. Naisip ko na kailangan nating maglagay ng maraming pagsisikap para makuha ang Crep Myrtle Divine Sword. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kasmunas. Malaki ang hinala ko na may mali sa kanya." Tumingin si James kay Wolgonas at sinabing, "Ano ang maaaring mangyari sa kanya? Kahit na may gusto siya. Sigurado gusto ko lang makuha niya ang mana ng swordsmanship sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Siniguro ko na sa kanya na ibabahagi ko ito sa kanya. Kaya walang ibang dapat ipag-alala." Tumingin si Wolgonas kay James at hindi na nagsalita pa. Mabilis na umalis ang tatlo sa isla ng Seafolk, dala ang Crep Myrtle Divine Sword at bumalik sa Sangria. Matapos nilang makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, ang tanging natitira ay ang hanapin ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Upang mahanap ang kinaroroonan ng Imperial Jade Seal, kailangang tanungin muli ni James si Sophie. Kabanata 2688. Matapos makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, mabilis na umalis ang tatlo sa isla at bumalik sa rehiyon ng dagat. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi na umalis at naghihintay sa dagat para sa kanilang pagbabalik. Nang makitang bumalik si James at ang iba pa, nakahinga siya ng maluwag. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin kay James at sa dalawa pa at nagtanong, "Paano nangyari ito? Nahanap ba ninyo ang Crep Myrtle Divine Sword?" Sa isang pag-iisip, lumitaw sa kanyang kamay ang Crep Myrtle Divine Sword na inimbak ni James sa Celestial Abode. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin sa Purple Divine Sword sa kamay ni James at naramdaman ang malakas na kapangyarihan na nagmumula rito. Bumuka ang kanyang panga, at napabulalas siya. "Nararamdaman ko ang malakas na lakas nito," ipinaliwanag ni Wolgonas sa tabi niya. "Kung hindi ako nagkakamali, ang Crep Myrtle Divine Sword ay dating sandata ng Ancestral Sword Master. Ito ay isang sandata na higit pa sa Imperial Weapons. Kahit isang ordinaryong tao ay kayang pumatay ng isang sage gamit ang espadang ito." Tumango si James at sinabing, "Totoo, pero paano mapupulot ng ordinaryong tao ang espada? Ang isa ay kailangang maging isang sage para makontrol ang espadang ito. Ito ay isang napakagandang espada." Bagamat ipinakita ng Blade Master ng Mount Grinch ang pagnanais para dito, mabilis na nawala ang pag-iisip. Sa sandaling umusbong ang kasakiman sa kanyang puso. Mabilis niya itong pinigilan. Alam niyang hindi niya kayang gamitin ang gayong makapangyarihang sandata. Sabi ni Wolgonas, "Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras at bumalik sa lalong madaling panahon. Ngayong nakuha na natin ang Crep Myrtle Divine Sword, kailangan nating hanapin ang Sangria's Imperial Jade Seal para masira ang Sangria's Curse." Sige. Tumango ang Blade Master ng Mount Grinch at agad na pinaandar ang battleship. Ang lumilipad na barkong pandigma ay lumipad at umalis sa lugar sa napakabilis na bilis. Bumalik si James sa kanyang silid at kinuha ang Crep Myrtle Divine Sword. Ang espada ay mabigat, kaya imposibleng gawin ito ng mga ordinaryong magsasaka. Sinuri niya ang Crep Myrtle Divine Sword at ang mahiwagang mga salita na nakaukit sa talam. Ang mga mahiwagang salita ay nagsimulang gumalaw sa ilalim ng kanyang mga tingin. Habang gumagalaw ang mga salita, nakita ni James ang mga pangitain ng mga Katanji tanging pamamaraan ng espada na ginaganap. At ang ilang kakilakilabot na supernatural powers ay mahihinuha mula sa mga salita. Sumigaw si James, "Napakapambihirang espada." Samantala, nakahiga si Yanina sa mga bisig ni Wolgonas sa ibang silid.
Yanina said with dissatisfaction. Okay lang ba talagang kumapit si James sa Crep Myrtle Divine Sword? Ipinasa ito sa Crep Myrtle Sword Pavilion at dapat ibalik sa amin. Marahang hinawakan ni Wolgones ang nakataas na ilong at nakangiting sinabi. Walang nagmamadali. Hindi pa namin nahanap ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Pagkatapos naming mahanap ito, magiging selyo sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Itinaas. Mawawala ng silbi si James pagkatapos kung makuha ang mana ng swordsmanship at ang curse magic. Totoo yan. Pero, nag-aalalang sabi ni Yanina, nakuha namin ang Crep Myrtle Divine Sword ng napakadali mula sa Seafolk. Dapat malaman ng Seafolk's Patriarch na ang Crep Myrtle Divine Sword ay isang mabigat na sandata, ngunit napakadali niyang ibinigay ito. Malaki ang hinala ko na wala siyang silbi. Baka hinihintay niyang makuha natin ang mga kayamanan. Pagkatapos ay susugod siya para bawiin ang mga ito sa atin. Nakangiting sagot ni Wolgones. Nasa ikatlong yugto lang siya ng divine rank. Hindi pa siya quasi-emperor. Kaya walang dapat ipag-alala. Nakahinga ng maluwag si Yanina matapos marinig ang pagtiyak ni Wolgones. Samantala, pinag-aralan ni James ang Crep Myrtle Divine Sword sa kanyang silid para sa isang puti. May mga malalim na diskarte sa espada na nakatago sa loob ng Crep Myrtle Divine Sword. Gayunpaman, masyadong malalim ang mga ito para maunawaan niya sa ngayon. Naiintindihan lang ni James ang mga pangunahing kaalaman. Kabilang ang sword moves at sword shadows, tulad ng para sa sword heart, sword intent, at singularity. Ito ay masyadong malalim para sa kanya upang maunawaan sa sandaling ito. Alam niyang medyo mababa ang kanyang cultivation rank. Kaya hindi siya nagmamadaling magsanay ng kakaibang swordsmanship na nasa loob ng Crep Myrtle Divine Sword. Inalis ni James ang Crep Myrtle Divine Sword at pumasok sa Celestial Abode. Naramdaman niya ang lokasyon ni Sophie. Sa isang pag-iisip, lumitaw si James sa tuktok ng bundok sa labas ng lungsod. Kabanata 2689. Umupo si Sophie sa isang bato sa tuktok ng bundok. Nakasuot siya ng mahabang purple na damit ngayon. At ang kanyang mahabang itim na buhok ay umindayog sa simoy ng hangin. Tumingin siya sa malayo. At bakas sa kanyang magandang mukha ang kalungkutan. Lumapit si James at tinawag siya. Ms. Sophie. Bumalik sa katinuan si Sophie. Biglang tumayo, at lumingon kay James. Tanong niya, anong ginagawa mo dito? Sabi ni James, nakuha ko na ang Crep Myrtle Divine Sword. Ang natitira na lang ay ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Naparito ako upang hilingin sa iyo na tulungan akong mahanap ito. Tumango si Sophie at sinabing, sige. Tutulungan kitang hanapin ito ngayon. Agad siyang umupo sa isang lotus position. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay. At lumitaw ang mga mahiwagang script mula sa kanyang palad. Ang mga script ay nagtipon sa kanyang harapan at bumuo ng isang porma sayon. Ang mga script ay napakalalim. At ang pagbuo ay napakahiwaga. Sa kasalukuyang cultivation rank ni James, imposible para sa kanya na basahin o maunawaan ang mga ito. Ginawa ni Sophie ang pagbabawas ng halos kalahating oras bago tuluyang huminto. Nagtanong si James sa tabi niya. Paano nangyari? Tumayo si Sophie at sinabing, Ma'am, mayroon akong magaspang na ideya kung nasaan ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Tuwang-tuwang sabi ni James. Sabihin mo sa akin, nasaan ito? Sinabi ni Sophie, mula sa aking pagbabawas, ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay nasa isang lugar na tinatawag na Barren Wasteland. Nagulat si James. Nagtanong, saan ang Barren Wasteland na ito? Umiling si Sophie at sinabing, hindi ko alam. Ikaw na mismo ang mag-isip niyan. Ma'am, sige, salamat. Matapos makuha ni James ang lokasyon ng Imperial Jade Seal ng Sangria,
Mabilis siyang umalis sa celestial abode. Lumabas siya ng kanyang silid. Gustong talakayin ang bagay kay Walgonas. Pagdating niya sa labas ng kwarto ni Walgonas, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa loob ng kwarto. Since James had his fair share of experience, naintindihan niya agad kung ano ang nangyayari sa likod ng nakasarang pinto. Hindi siya kumatok bagkus ay matiyagang naghintay sa labas ng pinto. Mahigit 1 oras siyang naghintay hanggang sa wala na siyang marinig na anumang galaw mula sa silid. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto ng kwarto. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Yanina ang dumating para buksan ang pinto. Nang makita niya si James, nakangiti niyang sinabi, "Nandito ka na, kamahalan." Tumango si James at sinabing, "Ma'am, pumunta ako para talakayin ang kinaroroonan ng Imperial Jade Seal ng Sangria kasama si Walgonas. Kakapunta ko lang din sa kanya. Pumasok ka na dali." Nakangiting sabi ni Yanina. Pumasok si James sa silid at nakita si Walgonas na nakaupo sa isang upuan. Umiinom ng alak. Lumapit siya at umupo. Saka nakangiting sinabi, "Mukhang nag-e-enjoy ka." Tumingin sa kanya si Walgonas at sinabing, "Ano ang ibig mong sabihin na nag-e-enjoy ako? Bagamat nakuha namin ang Crep Myrtle Divine Sword, wala kaming ideya kung saan hahanapin ang Imperial Jade Seal ng Sangria." Napangiti si James. Hindi na alam niyang ginagawa ng dalawa sa kwarto, ilang sandali lang ang nakalipas. Kung tutuusin, nasa hustong gulang na sila. At normal na ang mga ganitong gawain. Mayroon na akong clue tungkol sa kinaroroonan ng Imperial Jade Seal ng Sangria. "Ano?" Napatayo si Walgonas sa gulat at nagtanong. "Talaga?" Kabanata 2690. Tumango si James at sinabing, "Yeah, nahanap ko na ang Imperial Jade Seal ng Sangria." "Saan iyon?" tanong ni Walgonas. Hindi maiwasan ni Yanina na mapatingin kay James ng kahinahinalang tingin. Ilang sandali lang, ngunit nakakuha na si James ng impormasyon tungkol sa Imperial Jade ni Sanjia. Selyu. Bukod dito, hindi pa umalis si James sa battleship. Kaya saan niya nakuha ang impormasyon? Sabi ni James, "Actually, I only have a clue about its whereabouts." "Sige. Cut to the chase." Naiinip na si Walgonas. Sinabi ni James, "Ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay nasa Barren Wasteland." Sumigaw si Yanina, "The Barren Wasteland." Lumingon sa kanya si James at nagtanong, "Anong meron? Alam mo ba ang tungkol sa Barren Wasteland?" Siyempre, huminga ng malalim si Yanina at sinabing, "Ang Barren Wasteland ay isang ipinagbabawal na lugar ng Galileo. Ito ay isang lugar na umiral mula pa noong unang panahon. Usap-usapan na walang mga halaman o buhay na nilalang sa rehiyong iyon. Walang iba kundi patay na katahimikan dahil ito ay ganap na mapanglo. May mga alamat na ang sinumang nabubuhay na nilalang na lalapit sa Barren Wasteland ay mamamatay ng hindi maipaliwanag ang kamatayan." Hindi alam ni James ang tungkol sa Barren Wasteland. Kaya tumingin siya kay Yanina at sinabing, "Sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa Barren Wasteland ng detalyado." "Sige." Tumango si Yanina. Ang Barren Wasteland ay matatagpuan sa timog ng Galileo at malapit sa Corinth. May mga alingaw ng sumpa sa lugar na iyon. Tulad ng sa Sangria. Gayunpaman, ito ay mga alingaw lamang na hindi mapapatunayan dahil wala sa mga buhay na nilalang na naglakbay sa Barren Wasteland at nakabalik kailanman. Tanong ni Walgonas, "Paano mo nalaman ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay matatagpuan sa Barren Wasteland?" Sagot ni James, "Hindi mo kailangang malaman. Anyway, ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay kasalukuyang nasa Barren Wasteland. Kailangan nating pumunta doon para hanapin ito." Umiling si Yanina at sinabing, "Hindi ako pupunta. Ang Barren Wasteland ay isang ipinagbabawal na lugar. Isa itong maaaring kumitil ng mga buhay.
At hindi ka na makakabalik sa buhay. Nag-isip sandali si James at sinabing, pag-usapan natin ito sa Blade Master ng Mount Grinch. Isa siyang cultivator na nabuhay ng mahabang panahon at dapat malaman ang higit pa tungkol sa barren wasteland. Tanungin natin siya tungkol dito. Tumango si Walgonis. Lumabas ang tatlo sa silid at tinungo ang Blade Master ng Mount Grinch. Matapos marinig na binanggit nila ang barren wasteland, ang Blade Master ng Mount Grinch ay agad na nagkaroon ng solemn na ekspresyon. Tumingin siya kay James at sinabing, kung hindi ito mahalaga, mangyaring iwasang pumunta sa barren wasteland. Nagtataka na tanong ni James, ito ba ay napakasamang lugar? Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumango at nagsabi, oo, napakasama at puno ng kasamaan. Mula noong sinaunang panahon, walang sinumang nakipagsapalaran sa barren wasteland ang lumabas ng buhay. Lahat sila ay namatay ng hindi maipaliwanag. Naguguluhan na tanong ni James. Bakit ganoon? Umiling ang Blade Master ng Mount Grinch at sinabing, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakapunta doon. Ngunit alam kong napakasamang lugar iyon. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay walang masyadong alam tungkol sa barren wasteland. Gayunpaman, nakarinig siya ng ilang chismis tungkol sa lugar. Tumingin si Walgonis kay James at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-isip sandali si James at sinabing, kailangan nating pumunta sa barren wasteland. Hanapin, Sangria's Imperial Jade Seal. Wala tayong choice kundi pumunta doon. Kung hindi, hindi natin malalaman ang tungkol sa sumpa ni Sangria kung hindi natin makukuha ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Sinabi ni Walgonis, dahil determinado kang pumunta, sasabak ako sa iyo. Ang Blade Master ng Sword Grinch ay nag-alinlangan sandali at sinabing, kung ganoon nga, sasama ako sa inyong dalawa. Dahil ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay nangyayari sa sumpa ng mundong ito. Kailangan kitang tulungang mahanap ito. Kung hindi, hindi na ako mabubuhay ng mas matagal. Nagpasya silang tatlo na makipagsapalaran sa barren wasteland para hanapin ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Nag-alinlangan si Yanina. Tumingin sa kanya si Walgonis at agad na binasa ang nasa isip niya. Nakangiting sabi niya, kung ayaw mong pumunta, hindi mo na kailangan. Bumalik sa Crep Myrtle Sword Pavilion at hintayin kami doon. Ginoo Jackson, ang barren wasteland ay isang napakasamang lugar. Nag-aalalang tumingin si Yanina kay Walgonis. Napangiti si Walgonis at sinabing, maraming masasamang lugar ang aking naranasan noon. Hindi ako naniniwalang mapapabagsak ako ng barren wasteland na ito. Kabanata 2691. Sige, kung ganoon. Kalahati. Paalala ni Yanina, mag-ingat ka, ha? Pagkatapos ng maikling pag-uusap, naghiwalay na sila at bumalik sa kani-kanilang silid. Ang airship ay nanatili sa landas nito. Sa isang kisap mata, 6 na buwan ang lumipas. Ang airship ay umalis sa matataas na dagat at ngayon ay patungo sa direksyon ng Sangria. Dahil ayaw ni Yanina na ipagsapalaran ang kanyang buhay, nagpasya siyang huwag magpatuloy sa paglalakbay. Kaya naman, bumaba siya sa airship sa kalagitnaan bago sila makarating sa destinasyon. Ang Blade Master ng Mount Grinch na kumokontrol sa manibela ay pinuna ang airship patungo sa direksyon ng Corinth dahil kailangan nilang tumawid sa Corinth upang marating ang barren wasteland. Hindi nagtagal, ang airship ay nasa himpapawid ng Corinth. Pagkatapos nilang tahakin ang bansa, tumungo sila sa direksyon ng barren wasteland. Lumipas ang isa pang 6 na buwan. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang airship sa isang tiwangwang na lugar. Huminto ang airship. Sa kubyerta ay nakatayo ang 3 tao, isang matandang lalaki at 2 kabataan. Diretso ang itinuro ng Blade Master ng Mount Grinch at sinabing, papalapit na tayo ngayon sa barren wasteland.
Sinasabi ng mga alingawngaw na ang lugar ay napakalaki. Gayunpaman, dahil hindi pa ako nakapunta dito, wala akong ideya kung gaano ito kalaki. Diretso ang tingin ni James. Sa harap niya ay isang kapatagan na walang katapusan. Ang kapatagan ay walang anumang halaman. At ang lupa ay may hukay at hindi pantay. Sa kalangitan, ang mga madilim na ulap ay nagtipon sa itaas ng abot-tanaw. Na naging dahilan upang ang lugar ay tila mas mapang-api at mapanglo kaysa dati. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Sinabi ni Walgonas, ang barren wasteland ay masyadong malaki. Paano natin mahahanap ang Imperial Jade Seal dito? At saka, bakit pa narito ang Imperial Jade Seal? Nagkibit balikat si James at sinabing, paano ko malalaman? Sabi ni Walgonas, maging tapat ka sa akin. James, paano mo malalaman kung talagang nandito ang Imperial Jade Seal? Hindi ba maaaring tumpak ang iyong impormasyon? Matigas na sinabi ni James. Narito ang Imperial Jade Seal. Kung paano ko nalaman ang impormasyon? Wala iyon sa iyong pag-aalala. Magtungo tayo ng mas malalim sa barren wasteland. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagsabi, para sa kaligtasan, huwag tayong sumakay sa airship mula rito. Ma'am, oo naman. Tumango sina James at Walgonas. Pagkatapos, bumaba sila sa airship habang iniimbak ng Blade Master ang airship. Ang tatlo ay nagsimulang tumawid sa tiwangwang na kapatagan sa pamamagitan ng paglipad sa karaniwang bilis. Matapos lumipad ng kalahating araw, biglang huminto si Walgonas. Huminto rin si James at tumingin sa kanya. Nagtatanong, anong problema? Ang kapangyarihan ng sumpa. Kumunot ang noo ni Walgonas at sinabi. Natigilan si James habang nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Walgonas, narito ang nakakatakot na kapangyarihan ng sumpa. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mo na kaming hulaan. Sabi ni James, naintriga rin ang Blade Master. Gayunpaman, pagkatapos maramdaman ang kanyang paligid, hindi niya maramdaman ang anumang kapangyarihan ng sumpa. Nagtataka siyang tumingin kay Walgonas at hinihintay ang kanyang tugon. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Walgonas, minsan ay nakatagpo ako ng isang buhay na nilalang na Nagel Inang ng curse magic. Ang aura na ipinalabas niya ay kapareho ng kapangyarihan na nararamdaman ko rito. Saglit na natigilan si James habang nagtanong. Sinasabi mo bang may tao o isang uri ng nilalang na nabubuhay dito na nagsasanay ng curse magic? Umiling si Walgonas. Hindi ako makasigurado. Kabanata 2672. Alam lamang ni Walgonas na ito ang kapangyarihan ng sumpa. Kung may tao o isang uri ng nilalang dito na nagsasanay ng curse magic. Hindi niya matiyak. Naka-encounter na ni James noon ang curse magic. Sa kanyang pagkaunawa, ang curse magic ay isa lamang kakaibang supernatural power na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Bukod doon, wala siyang masyadong alam tungkol sa curse magic. Gayunpaman, alam niya na ang curse magic na kanyang nakita ay mababaw at elementarya lamang. Sa katunayan, kahit na ang curse magic na ginawa ng pinakamakapangyarihang figure ng demon race ay hindi kumpleto. Sa totoo lang, ang totoong curse magic ay sobrang nakakatakot. Magtungo tayo ng mas malalim sa barren wasteland. Sabi ni James. Nagpindot ang tatlo. Pagkaraan ng ilang oras, biglang nakaramdam ng discomfort ang Blade Master na namumula sa kanyang katawan. Napahinto siya at napabuga ng hangin. Hindi matutuloy ang 1-1. Tumingin sa kanya si James at nagtanong. Anong problema? Sinabi ng Blade Master. Nararamdaman ko ang isang kapangyarihan na pumipigil sa akin. Nakakaramdam ako ng discomfort. Pakiramdam ko ay maaaring mamatay ako kapag mas malalim pa ang tungo ko sa kaparangan. Sinulyapan ni James si Walgonas at nagtanong. Ganyan din ba ang pakiramdam mo?
Umiling si Walganes at sinabing, "Hindi," sabi ni James. "Ako rin. I don't sense any discomfort. Maayos na ang katawan ko." Arg! Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang Blade Master. Pagkatapos, bumagsak siya mula sa langit at gumulong-gulong sa lupa habang umuungol sa sakit. Anong mali? Yumuko si James at siniyasat ang katawan ng Blade Master. Gayunpaman, sa sandaling nadikit ang kanyang kamay sa Blade Master, naramdaman niya ang isang masamang kapangyarihan na tumatagos sa hangin. Parang natusok ng kung ano. Dali-dali niyang binawi ang kamay. Yumuko rin si Walganes at siniyasat ang Blade Master, na gumulong-gulong sa lupa. Sumisigaw sa sakit. Kasabay nito ay ang pag-umbok ng mga ugat sa kanyang namumutla sa mukha, na lalong nagpangilabot sa kanyang ekspresyon. Ito ba ang kapangyarihan ng curse magic? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sumilip si James kay Walganes at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Hinawakan ni Walganes ang kamay ng Blade Master at sinubukang alisan ng takip ang pumasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinalipad siya ng isang malakas na puwersa. Yan ang kapangyarihan ng sumpa. Seryoso ang ekspresyon ni Walganes. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, "James, taglay mo ang demonic body. At ang katawan mo ay naglalaman ng napakalaking demonic energy. Bakit hindi mo subukang ilabas ang sumpa sa loob ng kanyang katawan?" Sinaman siya ng tingin ni James. Tiyak na maraming alam si Walganes tungkol sa kanya. Gayunpaman, dahil ang pagliligtas sa buhay ng Blade Master ay ang pinakamahalagang prioridad, hindi siya nag-atubili. Matapos makatalyze ang demonic energy, hinawakan niya ang Blade Master, na gumulong-gulong sa lupa sa matinding paghihirap. Sa sandaling nadikit ang balat sa balat ng Blade Master, naramdaman niya ang isang puwersang dumadaloy patungo sa kanya. Napakalaki ng kapangyarihan na halos magpalipat sa kanya. Gayunpaman, nilabanan niya ang puwersa at sinimulan niyang inspeksyon ang katawan ng Blade Master. Sa pamamagitan ng kanyang inspeksyon, napagtanto niyang may hindi kilalang kapangyarihan sa katawan ng Blade Master na sumisira sa kanyang korpus at nilalamon ang kanyang laman. Ginawa niya ang demonic energy para paalisan ang kapangyarihan. Sa pagpasok ng demonic energy sa katawan ng Blade Master, ang kapangyarihan ng sumpa ay gumalaw at tumakbo, na parang nakatagpo sila ng isang bagay na nakakatakot. Sa huli, nagmamadali silang tumakas sa ang katawan ni Blade Master. Saka lang kumalma ang Blade Master. Ang Blade Master ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang mapotla at nangungunot na mukha habang sinasabi niya, "Nakakatakot. Salamat, James. Kung hindi dahil sa iyo, nakilala ko na ang aking kapahamakan." Nalilitong tanong ni James, "Bakit natatakot ang kapangyarihan ng sumpa sa aking demonic energy?" Ipinaliwanag ni Walganes, "Ang iyong pisikal na katawan ay dating pag-aari ng isang Grand Emperor ng lahing demon. Habang ang Grand Emperor ay nagsasanay ng curse magic, ang demonic energy sa loob ng iyong katawan ay dapat magkaroon ng parehong pinagmulan ng kapangyarihan ng sumpa. Hindi lamang iyon, ngunit ang sa iyo ay mas mataas pa sa kapangyarihan kaysa sa narito." Nakita ko, bumungad sa mukha ni James ang realisasyon. Napailing, sinabi ng Blade Master, "Ang kapangyarihan ng sumpa ay napakalaking malisyoso. Kahit ako ay walang pagkakataon laban dito. Natatakot ako na hindi ko na ipagpatuloy pa. Ipauwi ko sa inyong dalawa ang lahat." Tumalikod ako ngayon, sa takot para sa kanyang buhay. Ang Blade Master ay nais na bumalik. Tumango si James at sinabing, "Ma'am, ang lugar na ito ay puno ng kasamaan. Dapat umalis ka na. Maghihintay ako sa labas." Pagkasabi niyan, tumayo ang Blade Master at nagmamadaling tumakas. Nagkatinginan sina James at Walganes. Tanong ni James,
Nagagawa kong baliwalain ang kapangyarihan ng sumpa dito dahil nagtataglay ako ng demonic body. Pero, bakit hindi ka rin apektado? Bahagyang ngumiti si Walganes at sinabing, hindi ako ordinaryong tao. Nagawa kong lumabas sa Planet Galileo sa kabila ng selyo sa planeta. Ano ang magagawa sa akin ng isang sumpa lang? Totoo naman. Tumango si James. Dahil puno ng sekreto si Walganes. Hindi na nagulat si James na nagawa rin niyang baliwalain ang kapangyarihan ng sumpa. Hindi na niya ito tinanong pa. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Habang lumalalim ang kanilang pakikipagsapalaran, mas lumalakas ang kapangyarihan ng sumpa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng sumpa ay hindi nakayanan ang anumang pinsala kina James at Walganes. Nagpatuloy ang dalawa ng diretsyo. Binabaybay ang tigang na tanawin sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan bago tuluyang nakarating sa pangunahing rehiyon ng Barren Wasteland. May isang lungsod doon. Gayunpaman, ang lungsod ay tiwangwang, at bahagi ng mga pader nito ay gumuho na. Pumasok ang dalawa sa lungsod. Ang lungsod ay hindi nakatira sa loob ng maraming taon. Tahimik ang mga lansangan ng walang anumang palatandaan ng buhay. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip at inangat ang patong ng naipon na alikabok sa lupa. Mukhang ang lugar na ito ay dating isang mataong lungsod. Naglalakad sa malalawak na kalye. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid at sinabing, ngunit, paano ito naging mapanglo? At saka, ano ang kapangyarihan ng sumpa dito? Paano naging ganito? Sunod-sunod na tanong ang lumitaw sa isip ni James. Walganes, ang ilang kayamanan ba dito ay nahahawahan ng sumpa? Kaya ba ang lugar na ito ay puno ng kapangyarihan ng sumpa? Umiling si Walganes at sinabing, hindi ko alam. At saka, hindi ako interesadong malaman ang pinagmulan ng sumpa. Gusto ko lang malaman ang lokasyon ng Imperial Jade Seal ng Sangria. Wearing a bitter smile, James said, I too wish to know the whereabouts of the Imperial Jade Seal. Ngunit, ang lungsod na ito ay napakalaki. Hindi binabanggit ang laki ng kabuuan. Barren Wasteland. Paano natin hahanapin ang Imperial Jade Seal? Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Walganes at diretsyong nakatingin sa harapan. Gayunpaman, wala doon. Lumingon si James at nagtanong. Anong meron? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Walganes, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Pinagmasdan ni James ang paligid. Ang lungsod ay ganap na tiwangwang. Paanong may nanunood sa kanila? Baka nagkakamali ka. Tanong ni James. Hindi. Talagang hindi. Siguradong may nanunood sa akin ngayon lang. Malungkot ang ekspresyon ni Walganes. Walang paraan na siya ay nagkakamali. Nakakatakot. Pinagmasdan ni James ang tiwangwang na lungsod na maraming taon nang hindi nakatira habang ang lamig ay dumadaloy sa kanyang gulugod. Nang makitang wala sa likuran niya, lumingon si Walganes at diretsyong tumingin sa harapan, na nagsasabing, maglakad tayo. Tumango si James. Oo naman. Kabanata 2674. Si James at Walganes ay nagpatuloy sa pakikipagsapalaran ng malalim sa abandonado at tiwangwang sa lungsod. Napakalaki ng lungsod, at bagaman gumuho ang mga gusali nito. Maliwanag na ito ay dating isang maunlad na lungsod noong unang panahon. Tahimik na ngayon ang lungsod, at walang naririnig na ingay. Klak, 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 habang naglalakad sila sa mga lansangan. Binasag ng kanilang mga yapak ang katahimikan ng tiwangwang na lungsod. Hihihi. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mapanglo na tawa sa buong lungsod. Sabay tumingin ang dalawa sa paligid. Sinusubukang hanapin ang pinanggalingan ng tunog. Gayunpaman, ang tunog ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang tawa ay nakakatakot at nakakatakot.
Nakahawig ng isang tawa ng isang sanggol at isang mahinang tawa ng isang matanda sa parehong oras. Ito ay nakakatakot. Okay. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Pinaalalahanan ni Walgones si James. Mag-ingat ka. Pakiramdam ko ay tinitirhan ko ang lungsod na ito. Pinakiramdaman ni James ang paligid. Gayunpaman, walang anumang mga palatandaan ng buhay. Sumasang-ayon ako. Tumango si James. Pagkatapos, inis kanya ang kanyang paligid at sumigaw. Sino nandoon? Ipakita ang iyong sarili. Ang kanyang tinig ay dumating sa isang nakakatakot na soundwave na gamutay-guti sa hangin. Na umalangaw-ngaw sa buong tahimik na lungsod. Sa sandaling iyon, nawala ang nakakatakot na tawa. Sinong nandyan? Sa sandaling iyon, isang anino ang kumislap sa harap ng mga mata ni Walgones. Gayunpaman, bago niya maaninag ang anyo ng anino, nawala ito ng walang bakas. Hinabol niya ang anino ngunit wala siyang nakitang bakas nito. Kahit na walang nakita si James, sinundan niya si Walgones nang makita siyang may hinahabol. Tumigil si Walgones nang makarating sa isang dead end. Lumapit si James sa kanya at tinanong, "Anong problema? May hanap ka ba?" Nakakunot ang kanyang mga kilay. Sinabi ni Walgones, "Nakakita ako ng anino, ngunit nawala ito ng walang bakas." Ganoon ba? Naguguluhan si James. Paanong hindi niya napansin ang anino? Hinding-hindi ako malilinlang ng aking mga mata. Masasabi kong may lubos na katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa lungsod na ito. Inis ka ni Walgones ang kanyang paligid sa pagtatangkang hanapin ang nabubuhay na nilalang na nakatago sa mga anino. Gayunpaman, walang anumang bagay sa kanyang paligid. Hanapin natin ang lugar na ito. Sabi ni James. Ma'am, tumango si Walgones. Umalis ang dalawa sa dead end at nagtungo sa sentro ng lungsod. Hinanap ang bawat sulok ng lugar na iyon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa sentro ng lungsod kung saan mayroong City Lord's Mansion. Ang mansyon ay medyo buo, at sa pasukan nito ay nakatayo ang dalawang kakaibang estatwa ng hayop. Sa plaque sa itaas ng pinto, maraming sinaunang karakter ang nakaukit Soul Mansion. Sa pagtingin sa mga salita sa plaka sa itaas ng pinto, mahinang ngumiti si Walgones at sinabing, "Sinusubukan mo kaming takutin. Tingnan natin sa loob." Pagkasabi nito ay naglakad siya papunta sa pinto at binuksan iyon. Kriek! Isang ingay ang nagmula sa pinto habang ang naipon na alikabok ay nahulog sa lupa. Pumasok ang dalawa sa City Lord's Mansion. Kabanata 2695. Sa sandaling binuksan nila ang pinto, isang anino ang dumating sa kanila. Nagmamadaling itinaas ni Walgones ang kanyang mga braso upang harangan ang pag-atake ng anino. At nagsalubong ang kanilang mga palad. Bago pa makapag-react si James, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na nagpapalipad sa kanya palabas ng City Lord's Mansion. Pagkatapos, pinalipad din si Walgones. Nang muli siyang sumugod sa mansion ng City Lord, nawala na ang anino. Natigilan si James. Natulala sa lakas ni Walgones. Sa kanyang pag-unawa, si Walgones ay nasa unang yugto lamang ng Sage rank. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita niya ay mas malaki. Ang battle wave na nabuo ng magbanggaan ang kanilang mga palad ay nagpalipad kay James at naging sanhi ng pag-ikot ng blood energy sa loob ng kanyang katawan. Ang lakas ni Walgones ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni James. Matapos magyelo saglit, nag-charge din si James. Pagpasok, nakita niya si Walgones na nakatayo roon. Iniskan ang kanyang paligid. Tinanong ni James, "Ano ang nangyari?" Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Umiling si Walgones at sinabing, "Sa sandaling pumasok kami sa pintuan. Tinambangan kami ng isang misteryosong tao. Nakakatakot ang lakas niya." Pinagmasdan ni James ang paligid. Gayunpaman, walang nakitang tao. Medyo malakas ka, di ba?
Walgones. Bago pa man ako makapag-react. Nakagawa ka na. Napatingin si James kay Walgones. Saglit na natigilan si Walgones habang ngumiti ng nakangiti. I guess you saw through me. Tama ka. Itinatago ko ang aking lakas sa lahat ng oras na ito. Ganoon ba? Tiningnan siya ni James sa mata at nagtanong. Bakit itinatago mo ang iyong lakas? Ipinaliwanag ni Walgones. May selyo sa labas ng Planet Galileo. Habang ang haba ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito ay limitado. Ang kanilang mga hanay ay nananatiling stagnant. Ang pagiging isang sage ay isa ng kahanga-hangang gawa. Bagamat maraming makapangyarihang tao ang nakatago sa mga sulok ng mundong ito. Hindi sila nagpapakita ng kanilang sarili dahil ayaw nilang ipagsapalaran pa ang pag-ikli ng kanilang buhay. Kaya naman ang pagiging sage ay itinuturing na isang imposibleng gawain sa mundong ito. Ang sinasabi ko ay magkakaroon ng kalituhan kung kumakalat ang balita. Ha? Sabi ni James. Hindi siya nasisiyahan sa paliwanag ni Walgones at lihim na nagdududa sa tunay na layunin ng pagtatago ng kanyang lakas. Dapat ay pumunta si Walgones sa Planet Galileo at Sangria para sa pamana ng swordsmanship at sa curse magic. Kung tutuusin, ito ay mga pamana na naiwan ng dalawang ancestral gods, na pagnanasaan ng sinumang may buhay. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi na idiniin pa ni James ang isyu ngunit sa halip ay nagtanong. So, ano ang totoong ranggo mo? Hindi nakikita ni James si Walgones sa lahat ng ito. Dahil dito, wala siyang ideya kung ano ang kanyang ranggo. Dahil nalantad ang kanyang lakas. Sinagot siya ni Walgones ng totoo. Nakatawid na ako sa ika-36 na yugto ng Sage rank at malapit na akong maabot ang Consolidation. Pagkatapos ng Consolidation, maaabot ko ang Divine rank. Gayunpaman, kakaiba ang paraan ng cultivation ko. Kahit na hindi ko pa naaabot ang Consolidation at ang Divine rank. Kahit isang cultivator sa unang stage ng Divine rank ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon laban sa akin. Nang marinig ito, nanlamig ang gulo ni James. Hindi niya akalain na si Walgones ay magtataglay ng gayong kakilakilabot na lakas. Nasa 36 na siya ng Sage rank, stage at malapit na sa Consolidation. Huwag na nating pag-isipan pa ito. Inilipat ang paksa. Sinabi ni Walgones. Kanina lang, nabangga ang palad ko sa kamay ng ambush. Gayunpaman, pinalipad ako. Nangangahulugan ito na ang ambush ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Baka tumawid na siya sa divine rank. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Di dapat ganon. Ang planetang Galileo ay may sumpa na naglilimita sa haba ng buhay ng lahat ng nilalang sa 1,000,000 taon. Hindi mahalaga kung gaano kahanga-hanga ang isang henyo. Hindi siya mabubuhay sa 1,000,000 taon. Mayroon ba talagang mga magsasaka na tumagal ng wala pang 1,000,000 taon upang tumawid sa divine rank? Tumango si Walgones at sinabing, bagaman ito ay mukhang kalokohan. May mga nauna. Kung tutuusin, maraming kababalaghang ganyan sa sekta ko. Gayunpaman, ito ay para lamang sa aking sekta. Kahit na ang Planet Galileo ay napakalaki. Ito ay sira at nagkakagulo. Ang espiritual, ang enerhiya sa mundong ito ay masyadong katamtaman. Kaya walang nabubuhay na nilalang ang makakaabot sa divine rank kahit gaano pa sila katalino. Nang marinig ito, tanong ni James, sinasabi mo ba na ang taong ito ay lumampas sa limitasyon ng buhay? Hindi kaya nagpunta rin siya sa sea race at nakuha ang kanilang banal na bagay. Sa gayon ay pinahihintulutan siyang baliwalain ang sumpa. Kabanata 2676. Umiling si Walgones. Sa kasalukuyan, wala siyang ideya kung sino ang taong nakatago sa mga anino. Kinain ba niya ang banal na bagay ng sea race at nalampasan niya ang kanyang lifespan limit o nagawa ba niya ito sa pamamagitan lamang ng cultivation?
Ang tanging alam ni Wolganes ay ang taong iyon ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Tara na at tingnan natin. Tumingin si James sa City Lord's Mansion at sinabing, "Tiyak na pinagmamasdan tayo ng taong ito mula sa anino. Dahil saglit lang siyang nagpakita para harangan ang aming dinadaanan. Tiyak na may isang bagay dito na ayaw niyang makita natin." "Ma'am," tumango si Wolganes at sinabing, "Mag-ingat ka. Ang taong ito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kahit siguro hindi ako kapareha sa kanya." Ngumiti si James at sinabing, "Wala akong dapat ipag-alala kapag nasa tabi kita." Naniniwala si James na ang lahat ay hindi kasing simple ng tila. Ang lakas ni Wolganes ay dapat na mas malaki pa kaysa sa Sage Rank's 36th stage. Nagbabala si Walanus, "Sa anumang kaso, hindi natin dapat pababayaan ang ating pagbabantay." "Nakuha ko. Umalis na tayo." Magkatabing naglakad ang dalawa at muling pumasok sa City Lord's Mansion. Malaki ang mansyon, at buo ang gusali. Gayunpaman, wala ni isang kaluluwa ang makikita. Pagdating nila sa patio ng mansyon, naramdaman ni Wolganes ang isang nakakatakot na kapangyarihan. "Mag-ingat ka, nararamdaman ko ang isang pambihirang kapangyarihan." Nagbabala siya, naramdaman din ni James ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay parehong napakalaki at masamang hangarin. Habang papalapit sila sa looban, ang amoy ng dugo ay tumatagos sa hangin. Dahan-dahan silang pumasok. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang figure ang bumaba mula sa langit at hamarang sa kanilang dinadaanan. Tumayo ang tao sa harap nina James at Wolganes. Nakasuot siya ng itim na damit na gute-gute. At may naipon na alikabok sa ibabaw ng kanyang balat. Magulo ang kanyang buhok, at hindi matukoy ang kanyang hitsura. Gayunpaman, ang mga mata ay namumula sa dugo. At kumikislap ang mga ito na may kakaibang pulang kinang. Malakas at malevolent ang aura ng tao. Nagkatinginan sina James at Wolganes. Bumulong si Wolganes, "Mag-ingat ka." Pagkatapos, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Sir, pasensya na po sa panghihimasok. Pumunta kami ng may matinding kapayapaan." Sinubukan muna niyang ipaalam sa tao na mapayapa silang dumating. Gayunpaman, ang lalaki, na tila baliw, ay mabilis na sumugod sa kanila. Dahil alam ni James na wala siyang pagkakataon laban sa lalaki, nagmamadali siyang umatras sa likuran. Samantala, humakbang pasulong si Wolganes at hinarang ang kanyang pag-atake. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, isang malakas na alon ng labanan ang gumutay sa hangin. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang magiging battle wave ay magagawang pawiin ang mansyon na ito o maging ang buong lungsod. Gayunpaman, ang alon ng labanan ay nawala ng walang bakas. Na tila hinigop ng isang mahiwagang puwersa. Matindi ang labanan. Hindi nang ahas na lumapit si James at nagmamadaling umatras mula sa lungsod. Habang sina Wolganes at ang mga lalaki ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa himpapawid. Nagumagana ng lahat ng uri ng mga pamamaraan ng paglilinang. Si James ay nagmasid mula sa malayo. Ang lalaki ay kumislap ng isang itim na glow. At ang mga sigil ay patuloy na nagmumula sa kanyang mga kamay. Parami ng parami ang mga mahiwagang karakter ang naganap. At naglalaman sila ng kakaibang kapangyarihan. Sumpa ang magic. Bulalas ni James. Minsan ay nakatagpo siya ng curse magic sa sinaunang realm. Gayunpaman, ang curse magic na ginawa ng Fangs of the Demon Race ay elementarya lamang. Samantala, ang curse magic na ginawa ng lalaki ay nakakatakot at naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Bagaman ang lungsod ay hindi nasaktan, ang lugar sa labas ay ganap na nawala. Maging ang mga bitin ay nagsimulang lumitaw sa kawalan. Nakakatakot ang eksena. Gayunpaman, makapangyarihan si Wolganes. Kabanata 2697.
sa proteksyon ng isang gintong liwanag. Siya ay nakikibahagi sa isang matinding labanan laban sa lalaki. Mula sa malayo, natano ni James ang labanan. Hindi nagtagal, natalo si Walganes. Siya ay pinalipad mula sa lungsod at bumagsak ng husto sa lupa. Mabuti na lang at hindi siya hinabol ng lalaki. Nang makita ito, nagmamadaling pumunta si James sa tabi ni Walganes. Sa oras na dumating siya, nakaupo na si Walganes sa isang lotus position sa lupa. May mga baka ng dugo sa kanyang labi. At mapotla ang kanyang mukha. Ayos ka lang? Tanong ni James. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Walganes. Siya ay napakalakas. Walang paraan na isa siyang cultivator sa unang yugto ng divine rank. Baka nakarating na siya sa peak. Tinatanong ko kung okay ka lang. Minor injuries lang ang natamo ko. Dapat okay na ako pagkatapos ng ilang pahinga. Nasugatan si Walganes. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay maliit. At kailangan lamang niya ng kaunting pahinga. Naghintay si James sa tabi niya. Kasabay nito, habang nakatingin siya sa lungsod sa malayo. Siya ay naguguluhan. Wala ni isang buhay na nilalang ang nakikita sa lugar na ito. Paano magkakaroon ng nakakatakot na kalaban doon? Nakaharang ang kanilang dinadaanan nang makapasok sila sa looban ng mansyon. Anong meron doon? Hindi mo ari ni James. Pinagaling ni Walganes ang kanyang mga sugat. Makalipas ang 3 araw, naging matatag ang kanyang kalagayan. Habang dahan-dahan siyang tumayo, huminga siya ng malalim at sinabing, nakakatakot na curse magic. Kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Sinabi ni James, ang curse magic ay nakatago sa loob ng mga hangganan ng sangria. Baka may nagbukas ng sekreto ng sangria at kinuha ang curse magic. Umiling si Walganes at sinabing, hindi dapat ganoon. Kung ang curse magic ay kinuha, ang sangria's curse ay dapat na tinanggal. At ang lifespan limit sa planetang ito ay dapat na nawala. Gayunpaman, hindi yun ang kaso. Naguguluhan. Nagtanong si James, kung ganoon. Saan niya natutunan ang curse magic? Nawala si Walganes sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, bumigkas siya ng ilang salita. The Imperial Jade Seal. Nang marinig ito, tanong ni James, sinasabi mo ba na nakuha ng taong ito ang Imperial Jade Seal ng sangria? Saang curse magic na itala? Tumango si Walganes. Isang malamang na inaasam-asam. Dahil ang Crep Myrtle Divine Sword ay may record ng swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Hindi na ako nagulat kung mayroong curse magic sa Imperial Jade Seal. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay James. Ipakita ang alas sa iyong manggas, James. At ipatawag ang makapangyarihang figure sa iyong celestial abode. Napakalakas ng kalaban namin. At hindi ako kalaban niya. Hindi sinasadya ni James na tawagan si Sophie para humingi ng tulong. Gayunpaman, dahil nakita siya ni Walganes at nalaman ang celestial abode at ang pagkakaroon ni Sophie, hindi na kailangang ilihim pa ito. Kaya naman, nakipag-ugnayan siya kay Sophie sa celestial abode. Sophie, agad namang sumagot si Sophie. Nandito ako. Pinagmamasdan kung mabuti ang sitwasyon sa buong panahon. Kaagad pagkatapos, isang puting liwanag ang kumislap mula sa singsing sa daliri ni James at dumapos sa lupa. Tumambad ang isang babaeng nakasuot ng puting gown. Sumulyap si Walganes kay Sophie. At sumili ang isang pilyong ngiti sa kanyang mukha. Long time no see, princess. Napatingin si Sophie kay Walganes. Dahil alam na niya ang pagkakaroon nito. Hindi na siya nagulat. Sa halip, mahinahon niyang sinabi, hindi ko akalain na makakaligtas ka sa Armageddon. Nakaligtas ka. Bakit hindi ko gagawin? Agad silang nakipag-dialog sa sandaling magkita sila. Sa usapan nila, parang magkakilala sila. Naguguluhan si James.
Alam niya na si Sophie ay nagmula sa Ancient Heavenly Court Age. At ang kanyang ama ay ang Diyos ng digmaan ng Ancient Heavenly Court. Paano siya makikilala? Wolgones. Maaaring si Wolgones ay mula rin sa Ancient Heavenly Court. Nagtataka siyang tumingin sa dalawa. Ngumiti si Sophie at sinabing, hindi Wolgones Jackson ang pangalan niya. Siya ang orihinal na tinawag. Hilarious Yahir, ang anak ni Jade Emperor sa sinaunang edad ng langit na hukuman. Pinangalanan siyang prinsipe, at siya ay isang kababalaghan sa kanyang panahon. Nakangiting ipinaliwanag ni Sophie ang background ni Wolgones. Samantalang si Wolgones naman ay napangiti na lamang. Yun ang nakaraan. Wala na si Hilarious Yahir. Ngayon, ako si Wolgones Jackson. Napatingin si James kay Wolgones. Hindi niya akalain na si Wolgones ay magiging anak ng Jade Emperor ng Ancient Heavenly Court Age na nagtataglay ng bloodline ng isang Grand Emperor. Paano ka nakaligtas? Tanong ni Sophie. Sinabi ni Wolgones. Bago dumating ang Armageddon, tinatakan ako ng aking ama ng maaga. Kakagising ko lang mula sa pagkakahimbing ko. Sa anumang kaso, huwag na nating isipin ang nakaraan. Dapat tayong pumasok sa lungsod. Supilan ang tao, na nagsasagawa ng curse magic. At kinuha ang Imperial Jade Seal. Kahit na si Sophie ay nasa celestial abode. Alam na alam niya kung ano. Naranasan ni James. Mahinahon niyang sinabi, sige, papasok tayo sa lungsod. Pumasok ang tatlo sa lungsod at nakarating sa City Lord's Mansion. Agad namang lumitaw ang lalaki. Gayunpaman, ginawa siya ni Sophie na kumilos at pinasuko ang lalaki sa isang galaw. Tinatakan ang kanyang cultivation base at pinipigilan siyang lumipat. Arg, ungol. Matapos mabuklod ang cultivation base ng lalaki, siya ay umungal at sumigaw ng walang tigil. Sinulyapan siya ni Sophie at sinabing, kahit na nililinang niya ang curse magic, hindi niya makontrol ang masamang kapangyarihan sa loob. Dahil dito, nakaranas siya ng energy deviation at nawala ang kanyang katinuan. Nabaliw na siya. Ano? Natigilan sina James at Wolgones. Talaga? Sinabi ni Sophie, ang masamang kapangyarihan ng curse magic ay sumalakay sa kanyang utak at sinira ang neural network ng kanyang utak. Anuman, siya ay napaka-impressive. Sa isinumpang mundong ito kung saan limitado ang haba ng buhay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Nagawa niyang labanan ang sumpa, makamit ang consolidation, at tumawid sa ranggo ng banal sa pamamagitan ng paglinang ng curse magic. Napatingin si James sa lalaking nakaitim na roba. Magulo ang kanyang buhok, pula ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng madilim na aura na kumakalat sa paligid. Sigaw at hiyawan, walang tigil, parang nakakaawa siya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng simpatiya sa lalaki. Nagtanong si James, maliligtas ba siya? Sabi ni Sophie, gagaling siya kapag naalis na ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng kanyang katawan. Tumingin si James sa kanya at sinabing, pakiusap, iligtas mo siya, Sophie. Umiling si Sophie at sinabing, naabot na niya ang divine rank. At ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng kanyang katawan ay napakalaki. Ako, hindi pa nakakarating sa Grand Emperor rank. Ay ayaw kong mahawa ng nakakatakot na curse magic. Ikaw, sa kabilang banda, maaari mong subukan ito. Ako, Kabanata 2679. Natigilan si James. Oo, tumango si Sophie at sinabing, ang iyong katawan ay binago ng natal demonic lotus ng isang Grand Emperor. Bukod doon, ang Grand Emperor ng Hadin Clan sa ang Primordial Age, si Jacob Monocam, ay nagsasagawa ng hindi kumpletong curse magic. Bilang ang demonic energy sa loob ng katawan mo ay pareho ang pinanggalingan ng kapangyarihan ng sumpa. Dapat matanggal mo ang sumpa sa katawan niya. Hindi lamang iyon,
Ngunit maaari mong makuha ang sumpa at i-evolve ang demonic lotus sa iyong katawan. Nang marinig ito, tumango si James at sinabing, "Feel try." Pagkasabi niya nun, naglakad siya palapit sa lalaki. Nakatayo sa harapan niya. Naramdaman niya ang masamang aura na nagmumula sa katawan ng lalaki, na napakalaki. Ang dahilan kung bakit ang barren wasteland ay naglabas ng masamang enerhiya at walang buhay at kung bakit walang buhay na nilalang ang nang ahas na lumapit sa ay dahil sa kapangyarihan ng sumpa sa kanyang katawan. Habang naranasan niya ang energy deviation at nawala ang kanyang katinuan, hindi niya na-control ang paggawa ng sumpa sa kanyang katawan. Dahilan para kumalat ito at nabuo ang barren wasteland. Huminga ng malalim si James habang itinaas ang kamay para hawakan ang braso ng lalaki. Sa sandaling iyon, kumakalat ang masamang kapangyarihan ng sumpa sa buong katawan niya. Sa isang iglap, nabalot siya ng kapangyarihan ng sumpa. Gayunpaman, dahil ang sumpa ay may parehong pinagmulan tulad ng demonic energy sa kanyang katawan, hindi siya nasaktan. Sa katunayan, ginawa nitong mas aktibo ang kanyang laman at dugo. Sakam na hinihigop ng kanyang katawan ang kapangyarihan na parabang matagal nang nagugutom. Kasabay nito, ang kanyang pisikal na lakas ay mabilis na tumaas. Dahil hindi nagmamadali sina Walganes at Sophie, tumayo sila sa gilid at nagkwentuhan. Sa pagtingin kay James, na sumisipsip ng kapangyarihan ng sumpa, nainggit si Walganes. Dapat kong sabihin na siya ay may napakalaking swerte. Nagagawa niyang makakuha ng providence anumang oras at saan mang lugar. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang pisikal na lakas ay tataas pa. Tumango si Sophie at sinabing, "Talaga, nag-chit-chat ang dalawa." Samantala, unti-unting tumaas ang pisikal na lakas ni James na hindi niya namalayan. Hindi nagtagal, nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay, na naabot ang ika-6 na yugto ng Sage rank. Pagkatapos, naabot niya ang isang bottleneck, at ang kanyang lakas ay hindi na madagdagan pa. Pagkatapos, ang demonic lotus sa kanyang katawan ay nagsimulang matako na sumipsip ng sumpa ng lalaki. Tumagal ito ng 3 buwan. Sa paglipas ng 3 buwan, hinigop ng demonic lotus sa katawan ni James ang sumpa ng lalaki. Hindi lang iyon, unti-unti na ring hinihigop ang kapangyarihan ng sumpa sa paligid. Walang ideya si James kung gaano kalakas ang demonic lotus sa kanyang katawan. Ang alam niya lang ay nagtataglay ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Nang tuluyang masipsip ang sumpa ng lalaki, bumagsak ito sa lupa. Unti-unting bumalik sa normal ang mapupulang dugo niyang mga mata. Habang sinusulyapan niya si James at ang iba pa, nagsalita siya sa mahinang boses. "Thank you for returning me to normal." Lumapit si Sophie sa kanya at binitawan ang selyo nito. Tapos, tumayo siya. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Anong nangyari? Paano mo nakuha ang curse magic?" Nahulog sa malalim na pag-iisip ang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Noon, nakuha ko ang Imperial Jade Seal ng Sangria ng nagkataon. Gayunpaman, hindi ko ito masyadong pinapansin sa oras na iyon. Isang araw, napagtanto ko na hindi ito ordinaryong ngunit Imperial Jade Seal. Isang mahiwagang paraan ng paglilinaw ang nakatago dito. Noon, hindi ko namamali na curse magic. Nilinang ko ito. Hindi ko akalain na unti-unti kong mararanasan ang energy deviation habang dumarami ang aking cultivation base. Samantala, ang lahat ng buhay na nilalang sa lungsod na ito ay nilamon ng sumpa at nolipol. Nang marinig ito, huminga ng malalim si James at nagtanong, "Hindi ko akalain na mangyayari ito. Nasaan ang Imperial Jade Seal?" Kabanata 2700. Itinuro ng lalaki ang patio at sinabing, "Ang Imperial Jade Seal ay nasa looban. Tignan natin." Agad na tinungo ni James ang courtyard. Samantala,
Hindi nagtagal si Sophie sa labas ng mundo. Nag-transform sa isang mahinang ningning. Nawala siya ng walang bakas at muling nagpakita sa celestial abode sa susunod na sandali. Sa looban ng City Lord's Mansion. Sa isang bukas na lugar. Isang malaking rune ang lumutang sa hanging 20 metro sa ibabaw ng lupa. Ang rune ay naglalarawan ng isang itim na ulo ng dragon na may ilang mahiwagang karakter sa ibaba nito. Ito ba ang Imperial Jade Seal? Napatingin si James sa lumulutang na rune. Ang rune ay malaki, mga 20 metro ang haba, at ganap na itim. Naglalabas ng itim na liwanag kasama ng isang lubhang nakakatakot na aura. Ang aura na ito ay ang kapangyarihan ng sumpa. Tama iyan. Ang lalaking sumunod kay James ay nagsabi, "Ito ang Imperial Jade Seal na nakuha ko ng sinabi. Natutunan ko ang walang kapantay na curse magic. Sa kasamaang palad, hindi ko na-control ang sumpa. Ayan nawalan ako ng bait." Habang papalapit si James sa rune, ikinaway niya ang kanyang kamay at pilit na kinokontrol. Imperial Jade Seal. Hinayla ang bagay papunta sa kanya. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang Imperial Jade. Ang selyo ay naging mas maliit at mas maliit. Sa lalong madaling panahon ay lumiliit sa laki ng isang palad. Hawak ang Imperial Jade Seal sa kanyang kamay. Sinuri niya ang bagay. Nakaukit dito ay isang itim na ulo ng dragon na may natatanging mga linya. At sa ibaba nito ay ilang mga karakter. Ang mga karakter na ito ay napaka-misteryoso. At sa sandaling napansin sila ni James, nagsimula silang sumailalim sa mga pagbabago. Sa isang iglap, nag-transform sila sa hindi mabilang na mga karakter. Ang kanilang bilang ay kasing dami ng mga bituin sa langit. Kasabay nito, naramdaman ni James ang pag-ikot ng kanyang ulo, at nagsimula siyang makaranas ng kanilang mga guni-guni. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa isang malawak na mabituing kalangitan. Napapaligiran ng mga salitang patuloy na umiikot sa kanyang paligid. Kasabay nito, isang nakapangangilabot na kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Dahilan para manginig siya sa takot. Nagmamadali niyang iniwas ang kanyang tingin at huminga ng malalim. Sinabing, "Anong misteryosong mga karakter?" Sinabi ng lalaki. Ang ubod ng Imperial Jade Seal ay ang mga karakter na nakaukit dito. Napagtanto ko na ang mga karakter na ito ay tila isang compendium ng curse magic. Lahat sila ay sumasaklaw at patuloy na nagbabago. "Ma'am." Tumango si James at inimbak ang Imperial Jade Seal. Nang makita ito, nanatiling tahimik si Walganas. Sa halip, lumapit siya sa kanya at nagtanong, "Ngayong nakuha na natin ang Imperial Jade Seal, dapat ba tayong bumalik sa Crep Myrtle Sword Pavilion para ilabas ang seal at makuha ang swordsmanship inheritance ng Ancestral Sword Master bago alisin ang Sangria's Curse?" "Ma'am." Tumango si James. Pagkatapos ng labis na pagsisikap at paglalakbay sa mahabang panahon. Sa wakas ay natagpuan niya ang Crep Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal. Ngayon, kailangan lang niyang bitawan ang selyo ng Sword Pavilion at alisin ang sumpa ni Sangria. At makakaalis na siya sa Planet Galileo. Sa pagtingin sa lalaking nasa kahabag-habag na kalagayan. Tinanong ni James, "Ano ang susunod mong planong gawin?" Bakas sa ekspresyon ng lalaki ang pagkalito. Bahagya niyang ipinilig ang ulo. Hindi sigurado sa susunod na gagawin. Sa lahat ng mga taon na ito, palagi siyang baliw at hindi matino. Ngayong nagkamalay na siya, nawalan siya ng malay. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi niya, "Baka maglalakbay ako sa mundo. Kahit nawala ang kapangyarihan ng sumpa sa katawan, mayroon pa rin akong pakiramdam. Pagkatapos ng paglilinang ng ilang oras, dapat kong maibalik ang aking lakas. Susunod, plano kong libutin ang mundo, magtanim ng husto, at maabot ang mas mataas pa." Ikinuyong ni James ang kanyang mga kamao at sinabi, "Kukunin ko ang Imperial Jade Seal. Kung gayon,
Column. Walang masyadong sinabi ang lalaki. Pagkatapos magpaalam, kumislap ang kanyang katawan, at nawala siya sa paningin nina James at Waldonis.